stories from the fight game told as they are. This is In the Red Corner with Nisi Casiano. Joining us today is the number 2 ranked flyweight MMA contender in one championship. Let's all welcome Mr. Danny, the King. Danny, kamusta? Belated Merry Christmas and belated Happy New Year. Year. Happy New Year. Yan. Danny, kamusta? Medyo matagal ka naming hindi nakita. Naramdaman, oo, for sure. Pero nakita inside the ring or inside the cage, ay Mm. medyo matagal ka namin hindi nakita. Pero bago natin pag-usapan ang iyong career, kamusta? Kamusta ang buhay pamilya? Lalo na ikaw ay nag-welcome ng isang bouncing baby girl. At hindi lang yun hindi lang yun. Ito nga si The King ay bagong kasal. Syempre, congratulations na rin. Kamusta ang buhay-buhay? Ah, ganun. Okay pa rin. Simple lang. Buhay pa rin, namumuhay ng buhay. Parang hindi ka masaya, Danny. Siyempre, masaya ako kasi Parang, alam mo na, bagong kasal, tapos may baby pa, o parang tapos napilitan ka lang eh. may parating pa na fight, di ba? Yun nga. Danny, Kaya ayun. minomotivate ko yung sarili ko ngayon. Speaking of motivation, Danny, yung pagkakaroon ng, syempre, nag-level up na kayo ni Janine. Kayo ay mag-asawa na. At the same time, dalawa na ang supling niyo, si Gudan at yun yung baby girl niyo na bunso. May pagbabago ba doon sa outlook mo as an athlete or as an individual? Ngayon ay may nasa buhay may asawa ka na. Pagbabago, ah, same pa rin. Walang pagbabago kasi mag-aalaga ka rin eh. Tapos, ayun, bahay, tapos sa gym lang, ganun lang yung ginagawa ko. So, Kaya, same routine. same routine. Ngayon lang, may nagbago lang kasi may nadagdag na isang babaeng makulit. Yakin na. Ngayon, Danny, nabanggit ko to kanina, medyo nawala ka sa sirkulasyon ng isang taon after your fight, after your rematch against Adriano Moraes in November of 2024. Ano ang ginawa mo dun sa nabakante ka, apart na nag-welcome kayo ng isang bouncing baby girl at nagpakasal ka, yung sa buong, sabihin natin, sa buong 1 year mo na wala kang laban, ano yung mga pinagkaabalahan ng isang Danny Kingan? Still the same. Nung 1 year na hindi ako nakapaglaro, ayun nga, pumupunta pa rin ako sa gym, mag-training and focus sa mga kamali ko noon. Ayun nga, sabi nga nila, mag, ano, wag kang mawalan ng gana kasi andyan pa rin yung, yung mga kaibigan, mga family mo na sumusuport sa'yo sa training. Danny, meron ako nabalitaan na during the time na ikaw ay sabihin natin inactive for the rest of 2025 nagkaroon ka ng isang offer din from a promotion. Ah, Hmm, hindi ko alam kung ibabanggitin natin or Hindi na. babanggitin o wag na, itago na lang natin. Pero naging maganda yung offer nitong promotion na Mm, to. But before matapos yung taon, yun nga rin na-renew ka ng one championship. Nag-renew ka sa Oo. one championship. Alam naman natin din yung naging takbo ng one championship. And also, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na medyo matagal yung nagiging laban ng Mm, ibang Filipino MMA fighters. Yun ang siguro ang tanong ng lahat. What made you decide to renew with them and to stay with one championship? And kahit ba ganito yung nangyayaring situation o sabihin natin yung chismis or sabihin natin yung usap-usapan surrounding the promotion, bakit ka naging confident na still best career decision pa rin is to stay with one championship?
Naging decision ko that time kasi ayun nga, yung contract ko is tinapatan nila yung contract ng ibang organization kaya wala na akong magagawa doon. Mm. Kaya I still yung sabi nga nila kasi andun pa rin yung ano, yung rank ko at Mm. gustong-gusto ko talaga sa maging champion sa isang Mm. organization. Pero balikan ko lang yung tanong ko, Danny. Do you still, kahit sabihin natin yung mga balita and all surrounding One Championship, do you still confident ka pa rin na mapapangalagaan ka ng One Championship? Kahit sabihin natin na Ah, medyo naging matagal yung naging huling laban mo, pero alam mo yun, sa career ah, mo, hindi natin alam pero ayun nga we're praying para maging maayos mm, maging maayos itong organization para tuloy-tuloy pa rin yung laro natin at ayun dapat hindi sila sana magsawa sa atin. it's speaking of tinapatan, happy ka naman dun sa bagong offer ng One Championship sa'yo? Well, happy naman ako kasi ayun nga binigay na natin yung gusto natin eh tapos Ah, inaccept nila then wala na tayong magagawa. ah. Eh, Kung obviously, hindi obvious naman sa'yo happy ka kasi ngiting-ngiti ka. So, obvious na obvious naman kasi ah, ayun pero I'm praying na maging maayos to. ah. Okay. Speaking of activity, Danny, while you're sitting on the sidelines, isa sa mga lumaban during that time or during over that span was your close friend and longtime teammate Joshua Pasio. Umakyat si Joshua, kinalaban niya si Yuya Wakamatsu for the flyweight world title in Tokyo, Japan. What was your initial reaction dun sa laban? At alam kong ano ka eh, Ah, malaki yung TV na pinanooran mo, nandun ka, ah, kitang-kita ko. Ano yung reaction mo dun sa naging resulta ng laban na yun? sa naging resulta, okay naman yung fight nila. Mas malakas pa nga si Joshua, kaso lang, ayun nga yung sabi natin, MMA yung gloves, unahan na lang talaga yan. Yan, and pinipray ko talaga na manalo siya para sa second belt niya. Mm. Pero, ayun nga, ah, di natin alam yung resulta, Mm. kaya ganun. Pero Danny, nakaramdam ka ba ng parang kurot sa puso? Kasi we're talking about Joshua Pasha, matagal yung pinagsamahan nyo. At the same time, may rivalry kayo ni Yuya. Mas, ano ba yun, mas na-motivate ka ba? Kasi knowing at that point, naka-renew ka na with one championship eh. Parang mas, ano ba, mas sumilap ba yung motivation mo to get Course, back into action? mm, mas, mas nakita ko ulit yung laro niya. And na-motivate ako kasi ayun nga nanalo siya nung first defense niya and motivated talaga ako na mag-rematch ulit kami sa kanya. Dani, doon sa laban na yun, meron ka bang nakita o sabihin natin nakitang loopholes na parang masasabi mo you could exploit kung sakali lang mabigyan ka ng third fight? Meron. Ayun nga kasi pinapanood ko yung mga fights niya at meron talaga yung mga dapat na gawin natin para matalo natin siya. Dani, pag-usapan natin itong Huyong fight. Ang hindi alam ng lahat o sabihan ilan is dapat kinalaban mo na to in 2023 if I'm not mistaken. Dani Mm. na rebook siya ulit. Gaano ka-importante to para sa career mo to revisit this matchup at the same time dahil medyo matagal ka nga nawala is to Ah, mabigyan ulit ng momentum yung career mo. very important tong fight sa akin para mag-gain ko ulit yung motivate ko sa sarili ko and I want to win this fight talaga.
Gustong-gusto kong manalo sa fight na to. Kaya kaya ngayon pinag-iigihan ko na yung mga training ko. Tapos yung mga lahat-lahat pinagre-ready ko na lahat. Kaya this fight will be maganda kasi iba yung pakiramdam ko sa fight na to. For me, mas inspired ko ako for getting this fight kasi binigyan talaga ako ng fight at binigay yung number 5 contender. And inaccept ko naman kasi gusto ko talagang mapakita ulit yung ibang skills na gagawin ko this fight. Danny, speaking of preparation, napapansin ko na sa mga social media activities mo, halos parang yung same structure na ginamit mo para dun sa laban kay Adriano Moraes, parang 80 or 90% kasama mo rin for this fight. Nakita ko ulit si Vince Loman as your strength and conditioning coach. Mm. Busy ulit si Professor Gibran Langbayan para sa Ah, ground game mo. Bakit mo gustong makuha ulit yung same formula given na sabihin natin, no disrespect kay Huyong ha, pero yung preparation mo ngayon the same na parang ini-expect mo, the same caliber ng katulad ni Adriano Moraes yung pinagpepeperan mo sa laban na to. Bakit yun yung naging decision mo na kailangan ganito ka-solid yung training camp mo for this comeback fight? Oo, kasi nung last fight ko kay Andriano maganda yung yung conditioning ko and yung ginawa kong training. Kaya gusto kong ulitin yon. Tapos dagdagan ko na lang ng mga ibang technique sa mga grounds para makuha ko talaga yung complete na gusto kong makuha sa fight. Ayun, yung training ko ngayon is same pa din sa last fight ko. Yung mga training ko, yung mga meron akong conditioning and but more on focus ako ngayon sa ground game. Mhm. Yun yung pinagtunan kong pansin kasi more on strike siya. Kaya kaya yung mga ginagawa ko ngayon is more on takedowns and ground para doon ko siya kukunin. Danny, again, etong si Huyong, meron kayong mga sabihin natin common opponents, Reese McLaren, Ekoroni Saputra, Yuya Mm. Wakamatsu, at once nakalaban din to ng former teammate mo na si Gehe Eustaquio. Does that give you a sabihin natin an inside look or sabihin natin a playbook na pwede mong o sabihin natin sa madaling salita, a good scouting report para sa laban mo nito against him? It's a good scouting kasi ayun nga lahat yung mga laro nyo napapanood ko and I think kino-compare ko sila sa mga last fight niya, sa yung mga fights ko din also, yung mga nakalaban ko, tapos nakalaban niya din and doon ko mismo tinitignan kung paano ko siya tatalunin. Danny, let's talk about advantages. Nabanggit mo na kanina, talagang striking-centric itong si Huyong. Ikaw ba Ah. nakikita mo yung sarili mo as a more well-rounded a more well-rounded fighter? Kung i-compare natin side by side. At the same time, ano pa yung nakikita mong edge over kay Huyong? Mm, yun lang naman yung nakikita ko sa kanya is yung more on boxing, more on striking siya and last fight niya nakita ko din maganda yung pinakita niya kasi may mga defense din siya sa mga takedowns and ganda nung fight nila nung last fight niya. Nag-expect ako na yung isang athlete ay nag-evolve. Lumalakas din sila. Now, Danny, obviously, rank contender itong mga kalaban mo. Mm, And di naman lingid sa kaalaman ng lahat, magkakaroon ng event sa Japan this coming mm. April. And for sure, mailalagay on that card si Yuya Wakamatsu. Do you believe a victory here would
earn you a ticket to a third fight against Yuya Wakamatsu and hopefully for the world title. Sana nga, I believe na ganun yung mangyari. But the very important muna sa akin is mapanalo ko yung fight ngayon. Up next na lang kasi madami pa tayong araw na pag-uusapan. Up next na lang pagka ready for the title shot kong ibibigay talaga. But And the important para sa akin is yung fight ngayon. Kailangan may panalo ko. And speaking of kailangan mapanalo, Danny, how do you visualize things? How do you see things play out in this fight? At matanong na rin kita, ano yung pinaka-ideal mong manner of victory in this fight against Huyong this coming February? Siyempre, gusto natin ma-knockout. Yung ma-knockout si Huyong. Or kung hindi man natin ma-knockout, ma-submission na lang. Yan yung gusto ko. Para hindi na pumunta sa decision. Yun lang ba ang gusto mo? Hindi, yun lang, Oo. hindi lang bonus. Wala nang bonus. Hindi natin alam eh. Siyempre, double happy na yan pagka meron na. Alright. Danny, baka may gusto kang pasalamatan before we let you go. Siyempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God and sa'yo, of course, na nag-interview sa akin and my family, my friends, my teammates na tumutulong sa akin and I'm happy to be back na Yan. maglaro sa February 14. Thank you so much Yan. sa mga support. Danny, maraming salamat sa iyo sa oras mo na binigay sa aming programa and we wish you nothing but the best. Thank you. That's it for all of us here in the red corner. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest happenings in the world of combat sports. Again, I'm Nisi Casiano. Until the next bell rings. This is In the Red Corner with Nisi Casiano.